Yan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa oras mahal na Pinoon, sa aking pagdadala ng balang mensahe, Ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, mahal na Panginoon, ang paunawa ng bawat isa na narito, hipuin mo sa kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanila, Ama, ang Ebanghelyo ng kaligtasan sa ganang akin kung magagawa at sa iyong dakilang pangalan, aking sinasaway na manggawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at pagalinlangan lumayas sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dear Jesus. And we give double respect. Hallelujah to our beloved parish in the Lord. Hallelujah. And we cherish the blessed preachings and memories. Praise God. Hallelujah. And I also greet the beloved Hallelujah, Almada family, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyo lahat, minamahal mga kapatiran, to my beloved coaches and teachers, to our beloved webcast viewers, a pleasant evening to each and everyone. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. So, tayo po, minamahal, ay patuloy na pinagpapala na malapinoon dahil malayo po tayo sa kaguluhan. Samantala, ang ating pong mga minamahal na mga kapatiran, mga kababayan sa dako ng Middle East ay halos hindi na po sila nakakatulog sa mga warning na kanilang nare-receive sa kanilang po mga cellphone, sa kanilang napapakinggan ng mga tunog ng babala, minamahal. So, habang yan po ay patuloy na nababalitaan natin, napapanood sa social media, no? Sa mga international media, through YouTube. Dito naman sa ating bansa, minamahal, ay patuloy pa rin ang, kumbaga, iba naman yung pinagkaguguluhan. At nabanggit po, minamahal, na hindi daw kasalanan na mag-isip ng masama sa opposite sex, or halimbawa, yung lalaki mag-isip ng masama sa babae. Hindi daw kasalanan yun, hindi daw krimen yun, minamahal. Siguro tinutukoy niya, binagit ng hindi kasalanan sa, baka wala pang batas na ganon, no? Kung mayroon man, baka hindi niya alam. Pero sa Biblia, minamahal, ito po'y malaking kasalanan. Amen. Kasi sa Old Testament, pag sinabing ikaw ay nagkasala ng pangangalunya, yung actual talaga na ginawa mo. Mayroon talagang aksyon na ginawa. Pero sa New Testament, sinabi mismo ng ating mabait na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, na pag ikaw ay may pagnanasa sa puso mo, ikaw ay nangangalunya na. Amen? So, sa mga Kristiyano, minamahal na totoo, ito po ay ating sinusunod. Yan po ay may kaugnayan sa ating kaligtasan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. No? So, yung may galit ka lang sa kapwa, murderer ka na eh.
Pero sa sanlibutan, sa mga hindi Kristiyano na totoo, hindi lang galit, mayroon pang pagbabanta. Oo. Kaya lang, yan na nga, patunayan mo sa korte na yung pagbabanta mo ay joke lang yon or hindi totoo. Pwede namang mag-file ng kaso sa korte. Pero sa mata ng Diyos, pag mayroon kang galit sa kapwa mo, na hindi mo siya mapatawad-tawad sa galit mo, kasalanan na po yun ng pagpatay. Amen. Amen. So mas maganda sigurong basahin natin ang Bible, minamahal, para hindi natin masabing yan ay haka-haka lamang. O opinion lamang, minamahal. So what are the sins of lust? Sabi dito sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 6 verse 18, sexual immorality ay isa po yan sa tinutukoy na sins of lust. Adultery, Exodus chapter 20 verse 17. Pornography, 1 Corinthians chapter 6 verse 18. And impure thoughts, Matthew chapter 5 verse 27 up to 28. Unahin po natin, minamahal, ang sexual immorality sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 sa Tagalog and Ilocano version. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa banal na aklat, ang unang Korinto, kapitulo 6, versikulo 18. 18. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Amen. Ilocano. Dito po sa unang Korinto sa isang talatay 18. Adayuman niyo ti panakikamalala, uray anya basol nga aramiden ti tao. Adda itirwar ti bagi, ngayon ti panakikamala agbasol ti makadadael iti bagi na metlaeng. Amen. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Mahal. Oh. So, nabilong yan sa tinatawag na sexual immorality. So, yan ay ipinagbawal ng Biblia. Salita ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat na batas na ginawa ng tao, mayroon pong pinagbasihan yan, minamahal. Ang batas ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano naman yung adultery? Exodus chapter 20 verse 17. Ayun ay patungkol po sa fornication yun kanina. Ito po ay adultery. Exodus chapter 20 verse 17. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa panalaklat ng Exodo, kapitulo 20, versikulo 17. 17. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Amen. Praise the Lord. Ilocano. Dito po sa Exodo 20, ang talatay 17. Di ka aguman ti balay ti padam a tao, di ka aguman ti asawa ti padam a tao, uray ti adipen na lalaki, uray ti adipen na babae, uray ti baka na, uray ti asno na, uray anyaman akukwa ti padam a tao. Amen. Thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, di ba?
Nasa Bible yan lahat. No? Pero napakahirap po sundin yan pag wala kang Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Middle East, matindi po yung punishment nila doon pag makakommit ka ng adultery. Babatuin ka hanggang mamatay. Hanggang ngayon, ina-implement pa nila yan. Nagtanong ako doon kung sinong unang babato, yung komunidad. Ang huling babato, yung asawa. So, komunidad, yung mga kamag-anak, hanggang yung mga kapatid, magulang, kapatid, tapos ang asawa ang huling babato. Siguro, pag babatuin ng asawa yon, wala nang hininga yon dahil unang babato, mga tao sa komunidad. O halimbawa, dito sa Alicaucao, buong barangay ng Alicaucao ang babato. Tapos kasunod nun, yung kanyang mga kamag-anak. Kasunod nun, kanyang mga kapatid. Kasunod nun, kanyang magulang. Tapos ang huli, ang babato, yung asawa niya. Kasama din doon babato yung kanyang mga anak. Ang pinakahuli, ang asawa. O di, grabing patay yun, minamahal. Amen. Amen. No, ganun ka tindi ang kasalanan ng pangangalunya, no, adultery. So, na panahon ng ating mahal na Panginoon Kristo, mayroong dinala na babae na maraming sinisira ng mga pamilya. Sino yun? Sabi nga, si Magdalena. No? Ito, nahuli, akto nahuli na nangangalunya. Kumbaga maraming pamilya nasira dahil sa kanya. Dahil nagiging kabit siya ng iba't ibang mga lalaki. So yung mga kabit niya, may pamilya yon. So nagkasira-sira dahil sa kanya. So, nilapit sa mahal na Panginoon. O sabi ng mahal na Panginoon, sino sa inyo ang walang kasalanan? Siyang unang babato. So, doon, binago ng mahal na Panginoon yung patas na yon. So, dahil wala pong karapat-dapat sa kanilang babato, so, binigay ang authority sa Panginoon. Kasi ang mahal na Panginoon lang ang walang kasalanan. Amen. Amen. Lahat na yun na nag-akusa sa kanya, bagamat totoo man yung kanilang akusa na siya ay nangangalunya, sabi kasi ng malapit, sino sa inyo ang walang kasalanan? Siya ang unang babato. May kasalanan eh. Lahat. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. So, hindi sila qualified na maghusga sa kanya. So, ang qualified lang na maghusga sa kanya, ang Panginoon. Amen. O ano sabi ng malapit noon? Binigyan siya ng chance. Siya man din ay hindi babato sa kanya, binigyan siya ng chance. Hindi naman ibig sabihin na walang karapatan ng malapino na babato sa kanya. Kundi binigyan siya ng chance. Amen. Pagkakataong magsisi. Lumakad ka at huwag ka nang magkasala muli. Hindi po sinabi ng mga Panginoon, okay lang yung ginawa mo. Hindi kita babatuin, bigyan kita ng chance. O sige, magpatuloy ka sa ginagawa mo. Hindi yung ganun. Pinatawad niya. At sinabi niyang, huwag ka nang magkasala muli. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, ang isang adulterer na si Maria Magdalena ay nagiging santa, di ba? Amen? So, ibig sabihin, may chance pa rin na kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, kung magbagong buhay ka, bukas ang karihaan ng langit para sa iyo. Sabi nga ng malapin, you must be born again. Amen. Hindi naman sinabi ng malapin na hindi kita babatuin, magpamimbro ka sa relihiyon para ligtas ka. Hindi ganon.
You must be born again. Huwag ka nang magkasala muli, magbagong buhay ka. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating Diyos na buhay. No, yan ang kulang sa bansa natin. Maraming mga magagaling sa batas. Mga matatalino, genius talaga. Halos memorize ang mga batas noon pa hanggang ngayon. Kasi ang batas, binabago-bago yan eh. Talagang magagaling sila. Pag kukunin mo silang abogado mo, ay talaga namang acceptance fee pa lang. More or less, 100,000 na yan. Ha? Kung foreigner, ay milyon na pong pag-usapan doon. Bago ka makapag-hire ng foreigner na lawyer. Mataas ang kanilang acceptance fee, yung kanilang bayad. No? Pag dito sa Pilipinas, pag 100,000 na yan, acceptance fee, mga 100 to 200,000, talaga matatalino na yan. Pero hindi po ibig sabihin na dahil sa katalinuhan nila, alam na nila ang batas ng Diyos. Matalino siguro sila sa batas ng tao, pero mangmang sila sa batas ng Diyos. Di ba? Amen? O kung hindi naman sila naniniwala sa Diyos, para hindi sila maging guilty sa batas ng Diyos, lalo silang nagiging mangmang. Sabi ng Bible, the fool hath said in his heart, there is no God. Di ba? Psalms 53 verse 1, sabi doon, ang mga mangmang ay nagsasabi sa kanilang puso, walang Diyos. They are corrupt. Karamihan sa mga corrupt, unang-una, wala po silang Diyos. May relihiyon sila, minamahal. Patong-patong siguro yung relihiyon nila. Tinatanggap sila sa iba't ibang relihiyon dahil mayaman sila. They can give their tithes and offerings, more than tithes and offerings, or millions of pesos para makatulong sa isang relihiyon. But sa harap ng Diyos, sila po ay walang kaligtasan. Amen. They are corrupt. Akala nila mabayaran ang kaligtasan. 53:1 ng Psalms ating pong basahin. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banal na Aklat sa mga awit. Kapitulo 53, versikulo 1. Ito ang nasusulat, mga minamahal. Ang mangmang ay nagsasabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Salmo 53, ang talatay 1. Timaag kunana ti puso na, awan Dios, nadadahil dakin nagaramid da iti nakarururod a kinadakis. Awan uray may sa agaramid iti naimbag. Amen. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they. Sa Tagalog version is napapahamak sila. Tama ba yung corrupt ang Tagalog, napapahamak? Tama ba na translation? Ano bang translation ng corrupt? The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they and have done abominable iniquity. There is none that do it good. Narinig ko kanina sa Tagalog version, ang mangmang ay nagsasabing walang Diyos sa puso niya. Sa Ilocano naman, timang ba yun? Ano yung sinabi sa Tagalog? Ng fool, timang? The fool? Sa Ilocano, ano sa Ilocano ang fool? Timang ba yun? Timang? Yung narinig ko kasi kanina, timang eh. Anong timang? Anong timaang? Anong ibig sabihin ng timaang? Mangmang pa rin? Okay. So, sa English kasi, the fool. Ano bang tamang translation ng fool? Sa amin, buang. Sa Tagalog, sure, baliw, no? Pero masakit kasi yung pagsabihin baliw. Mangmang na lang.
So, ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay mangmang at corrupt. Amen. So, sinong Diyos nila? Pera, kapangyarihan, yung kanilang sarili, no? Si Satanas, yung kanilang Diyos. Karamihan sa mga hindi niniwala sa Diyos, hindi rin naniwala kay Satanas. Yung sinasabi nilang ateista. Pero hindi po sila exempted sa batas ng Malapinoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So, isa sa kasalanan na hindi dapat gawin ng isang Kristiyanong totoo ay yung tinatawag na pornography or pornografiya. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Unang Korinto kapitulo 6 versikulo 18. Marami pong gumagawa nito dahil ngayon po minamahal ay nandiyan na sa technology. Makikita na yan sa mga Facebook, sa mga social media, sa YouTube at iba pang mga portal o apps. Ating pong basahin. Dito po sa panalaklat ng unang Korinto, mga minamahal, 6:18. Kapitulo 6, versikulo 18. Ito pong nasusulat. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Everybody say praise the Lord. So, ganoon din po yun, minamahal sa sexual immorality. Yung sinabi ng 1 Corinthians 6:18, yung pornography. Ano po yung pornography? Yung po makikita mo, na wala ng damit. No? Babae man yan o lalaki man yan, ay nakikita mo at pinapanood mo, you are committed the sin of lust. No? Lahat na magagumagawa ng kasalanan na ito ay itatapon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Everybody say, praise the Lord. Yan po ang dahilan, minamahal, na tinuturo sa atin yung pagsusuot ng kabanalan. Amen? Oh. Anong silbi ng pagsusuot ng kabanalan? O hindi ka nga magkasala sa kasuotan ng kapatiran. Yung pinapanood mo naman, hindi naman kapatiran yon. Amen. Di ba? Naglipa na yan sa social media, sa mga YouTube o saan-saan ba yan? Sa Facebook. Sa kapatiran, hindi ka magkakasala. Sumusunod tayo sa kabanalan. Mahabang mga damit ng mga kababaihan, ganun din ang mga kalalakihan. O saan nagkakasala ang mga Krisyano? Doon sa hindi kapatiran. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So pag mayroon pong halimbawa, lumalabag, mga kapatid, lumalabag, hindi naman natin pinapatay, hindi katulad sa Iran. Sa Iran, pag hindi ka maglagay ng takip sa mukha mo, babae ka, bawal sa kanila makita yung mukha, mata lang. Pagwas mahuli ka, bibitay ka nila. Huhulihin ka nila at pailan ka ng kaso at ang hukom ay hukom na bitay. Pugutan ka ng ulo. No? Mga marahas yung kanilang batas. Sa Saudi Arabia naman, pwede ipakita yung mukha. Kaya lang yung buhok hanggang talampakan, wala kang makita dyan. No, nakaitim yan sila. Sabi nga nila, sobra ka-radical yung batas ng Iran. Yan din ang batas ng mga Taliban, di ba? Batas ng Taliban. Kung hindi ka nakapunta doon sa lugar na yon, mag-imagine ka lang, ano kaya yung itsura nun? Pero dahil nakapunta na kami doon, yung first time na pumunta ako doon, na culture shock ako dahil yun na nga ang sabi nila,
Pag tititig ka at ireklamo ka sa pulis, pusasan ka kaagad. So pag maglakad ka sa mall, huwag kang magtingin-tingin kung kasi kayo sino titingnan mo. Ha? Lalo na kung titigan mo, eye to eye, yung mata lang ang makita, pwede kang ireklamo. So nakayuko ka lang. Tapos kasama mo yung asawa mo. Maya-maya kung magduda yung pulis na yung sino yung kasama mo, hingian kayo ng marriage certificate, patunay na mag-asawa kayong dalawa. So kailangan mayroon kang dalang marriage certificate para patunayan mo ng kasama mo, lalo na kung mahilig mag-akbay yung asawa mo sa'yo, bawal sa kanila yon. Na mag-akbay-akbay kayo, mag-holding hands kayo diyan sa mga public places. Ang isip nila, baka hindi totoong asawa mo yan, baka ang asawa niyan nasa Pilipinas at saka kabit niya yan. So, hingian nila ng patunay. So, habang naglalakad ka doon, lalabas kami ng bilabid ko, dala-dala namin ang marriage certificate namin. Dahil malay mo, bigla ka lang makulong. Dahil wala kang patunay. O, ganun sila ka-stricto. Kaya lang, minimal, ang kulang lang sa kanila, wala silang Kristo. Amen? Kahit ano pang gawin mo, kung wala si Kristo sa buhay mo, wala kang kaligtasan. Sabi nga ng Malapin, for without me can do nothing. Walang pagbabago. Takot lang sila sa batas, pero tingnan mo sila ngayon, nagpapatayan na. Muslim sa Muslim. Dahil wala ngang pag-ibig sa puso. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dito sa Jesus Miracle Crusade, kahit sino nang nakakasama sa kanyang asawa, nung sila naglingkod sa Malapit, nagbagong buhay, natanggap niya yung asawa niya, kahit marami ng kinakasamang lalaki. Para lang mabuo ang kanilang pamilya. Amen? Di ba, may mga ganong mga patutuo. Pero hindi ibig sabihin na nandito ka na sa loob ng iglesyang ito, pwede ka pang gumawa ng kasalanan. Sinasadya mo na yon. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. And impure thoughts. Sexual immorality, adultery, pornography, impure thoughts. Hindi ka man nakagawa ng kasalanang immoralidad, sexual na kasalanang immoralidad o nangangalunya, hindi ka rin tumitingin ng mga pornografiya, pero yung isip mo naman, marami kang iniisip na hindi maganda. Nakasalubong mo yung isang taong halos wala ng damit, iba na yung iniisip mo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Or, kahit wala kang nakita, pero yung isip mo, iba yung iniisip na masama. Ini-imagine mo yung mga nakikita mo na mga gwapo o magagandang binata at dalaga. Itatapon ka pa rin sa impyerno pag nag-iisip ka ng masama. Ayon sa Matthew chapter 5 verse 27 to 28. Atin pong basahin. Matthew kapitulo 5 versikulo 27 hanggang 28. Hallelujah, praise God. Dito po sa Banal na Aklat ng Mateo 5. Kapitulo 5, versikulo 27 hanggang 28. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Narinig ninyo, sinabi, huwag kang mangangalonya. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalonya sa kanyang puso. Amen. Praise the Lord. Ilocano version. Dito po sa Mateo 5:27 hanggang 28. Nangigyuan na isao, di ka makiabig ti saan mo nga asawa. Ngimsyak ko na kada kayo, nga uray si asino ang mangmatmat ti may sa babae, tapno garte man na nakiabigen, keng ko na iti puso na. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon tayong naririnig na
Yung mga tricycle driver, yung kanilang salamin ba, yung salamin sa kanilang motor, pagsakay ng pasahero na maiksi lang ang palda, sinasadya nilang ginagalaw yung salamin para mayroon silang makikita habang nagda-drive. Yung mga ganun. Amen? O, di ba? O, mga ganun, mga driver na, kumbaga, mga masasama ang isip. Hindi naman ginagawa yan ng mga anak na mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay minamahal. No? So sabi dito, ye have heard that it was said by them of old time, referring to the Old Testament, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, ang nagsalita po dito, hindi si Matthew, hindi po si Saint Matthew, ang Panginoon ang nagsalita. Ha? Oh, dito nga sa Bible ko, red yung pagkasulat dahil nangangahulugan ang nagsalita diyo ang mahal na Panginoon. But I say unto you that whosoever look on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Malinaw, minamahal? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, sinong paniwalaan natin? Si Kristo na nasasalita o yung abogado nagsabi walang kasalanan? O yung kung sino mang kilala dyan ng mga matatalinong tao, sabi niya, walang kasalanan. Wala ka namang ginawang akto na ginawa. Iniisip mo lang. Mayroon sa Bible yan. Amen. Hindi lang may pangaral ng mga mangangaral na naglipa ng mga ngaral ngayon dahil mas masahol pa yung ginagawa nila. O, yung nagpakilala ng Kristo sa Davao. Matindi yung kaso niya. O, ngayon, nasa kulungan siya. O, marami pong mga nagpakilalang mga pastor na ginagalaw nila ang kanilang mga membro. Yung nabautismuhan ko doon sa Leyte, pastor yun. Oh. Mayroon siyang relasyon, nag-confess siya, may relasyon siya sa kanyang mga choir members, lalo na yung mga magagandang choir. Nagpabautismo sa akin, doon pa sa rumaragas ang ilog para maanod daw lahat. Nung nilubog ko siya at nabitawan, pati siya naanod. Dahil gusto niya doon sa mabilis na tubig, yung talagang nagraragasa. Ayaw niya yung stagnant. Para daw maanod lahat ng nagawa niyang kasalanan. So, nagparibaptize siya in the name of Jesus Christ. Eh, wala namang mag-assist sa akin dahil malakas nga yung tubig. So, doon sa gilid, nag-pray na ako. Pagdating namin doon sa gitna, halos maanod na kami dalawa. O, nilubog ko na siya. Paglubog, siyempre nabitawan ko, naanod siya. Pagdating doon sa baba, mayroong parang lake doon. O doon na siya hanggang doon. Naglangoy-langoy siya doon at sumisigaw ng praise the Lord dahil naanod na daw lahat ang kasalanan niya. No? Sana naman pagkatapos noon, ay hindi na siya umulit. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Yan po ang dahilan kung bakit maraming nababackslide. Amen? Dahil sa kakulangan ng kaalaman. My people are destroyed for lack of knowledge. Kakulangan ng kaalaman sa salita ng mahal na Panginoon. So sabi ng mahal na Panginoon, flee from sexual immorality. You shall not covet your neighbor's wife. Anyone who looks sa opposite sex na mayroong iniisip ng masama has committed adultery. At sinabi pa ng Bible, minamahal, sabi ko nga kanina, yung galit, no? Yung galit. Hindi ka pa pumatay, pero grabing galit mo, uumapaw yung galit mo, murderer ka na. Huling talata po yan. Ating pong basahin ang 1 John 3:15. 1 John 3:15. So huwag kang mag-ipon ng galit sa puso mo. Di ba?
Pag mag-ipon ka ng galit sa puso mo, Kristiyano ka na, o yan, pinapalo ka, o nahadlangan yung blessing sa'yo, na-out of blessing ka, parang ang layo ng presensya ng mahal na Panginoon. So huwag po natin gawin yon. Sabi nga ng mahal na Panginoon, love your enemy. Hindi po pwedeng baguhin yan. Gusto natin ng langit, gusto natin ng pagpapala, gusto natin ng buhay na walang hanggan, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ating mahal na Panginoon, minmal. Huling talata, basahin po natin. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa Banalaklat ng unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 15. Ito po ang nasusulat, mga minamahal. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Amen. Tingnan Praise mo the yan. Lord. Ate, pumasahin sa Ilocano. Dito po sa unang Juan 3, ang talatay 15. Siya sino man agumura ken kabsat na, mangpapatay ket amuyo nga awan ti manang papatay nga dabyag na, ngagnanayon ngagtaeng ken kuana. Amen. Whosoever hated his brother is a murderer. And ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Amen. Ha? Pag galit ka sa kapwa mo, hindi mo siya mapatawad, kahit sabihin natin gumawa siya ng kasalanan laban sa iyo, at hindi mo siya mapatawad, you are a murderer. At ang murderer ay hindi makapagmana ng buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So ang ating mahal na pastor nasa tuhod ng panalangin, no? Araw at gabi umiiyak. Gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Nagliligtas ng mga kaluluwa. Nagkukrusada. Pero ang daming galit sa kanya. Inaaway siya sa telebisyon, sa radyo. Tinatawag siyang bulaang propeta. Hindi totoo. Tinatawag siyang sinungaling. Pero hindi pinapansin ng malapastor yun. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-ayuno, panalangin. Pinapanalangin niya lahat. At yung mga bumabatiko sa kanya, unti-unting naliligtas. So, sila mismo nagpatotoo. Pag programa na ng Jesus Miracle Crusade, pinapatay namin ng TV, minumura namin ang pastor ng Jesus Miracle Crusade. Sinasabi naming sinungaling, ganyan, bulang propeta. Nung nagkaroon sila ng sakit, wala nang pag-asang gumaling sa ospital, wala nang pag-asa sa medisina, kahit sa mga albularyo. Sinubukan nilang dumalo kung totoo ba. Gumaling ang kanilang sakit, nagbago ang kanilang mabuhay. Sila ngayon ang nagsasabi, totoo, propeta ng Diyos ang mahal na pastor. Totoong gawain ng mahal na Pinoon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, kung nakipag-away ang mahal na pastor sa kanila, baka hindi sila maniwala. Pero ang isinukli ng mahal na pastor, pag-ibig. Amen. Napaiyak pa nga si Commander Robot nung siya nahuli at nakulong. Pinabisita ng mahal na pastor sa kulungan. Nung nakita ng mga kasama kong prayer warrior ang kalagayan, ni-report sa mahal na pastor na si Robot ay naparalyze na, natamaan sa paa, nakatungtong na lang sa kapirasong plywood na may gulong. O anong sabi ng mahal na pastor? Bigyan ng wheelchair. Padalhan ng wheelchair. Bumalik. Sila Kuya Herme, beloved ko Herme, kasama ang ibang mga prayer warriors na kasama ko, bumalik doon sa kulungan. Ibinigay kay Robot yung wheelchair, umiyak siya. At sabi niya, naniwala na ako sa Diyos ninyo na si Jesus Christ. Dahil sa pag-ibig na pinakita ng mahal na pastor sa kanya. Amen. Amen. Oo.
So, paano natin mapatunayan na ang Diyos ay totoo? Totoo ang Diyos natin? Sa pag-ibig. Hindi debate. Hindi tayo gaganti sa masama nilang ginagawa. Gantihan po natin ng pagmamahal na nagmumula sa Diyos. Hindi yung pagmamahal na nagmumula sa atin, dahil lang pagmamahal na nagmumula sa atin, mayroon pong limit yun. Hindi katulad sa Diyos. Ang pagmamahal na galing sa atin ng tao, may limit. Pag mahal mo ako, mahal kita. Pero pag hindi mo ako mahal, lalo kitang hindi mahal. Diba? Ganun. May limit yung pagmamahal natin. Pero ang pagmamahal ng Diyos, kahit hindi mo ako mahal, mahal ka ng Diyos. Amen? Ikaw lang ang ginamit na instrumento. So, masabi mo pa rin sa Kanya, kahit ganun pangninira mo sa akin, mahal ka pa rin ng Diyos. Saan lumabas yung pagmamahal? Sa bibig mo, ginamit ka ng mahal na Panginoon. Dahil mahal ka ng Diyos, mahal din kita. Amen? Palakpakan natin ng malakas na palakpakan ating Diyos na buhay. Pag ganun ang maramdaman ng bawat tao, walang gera. Amen? Oh. Hindi na sila mag-manufacture pa ng mga nuclear missiles, mga atomic bombs, o ano pa yan, mga hydrogen bomb. Para saan yan? Kung nagmamahalan ng mga tao. Di ba? Hindi ka na mag-isip na, ito, protection ng aming bansa ito dahil agawin kami ng ibang bansa. Wala pong mga agaw na tao sa ibang bansa kung ang tao na yan ay nagmamahal sa kapwa. Amen. So, hindi po pwede yung gamitin yung pangalan ng Diyos, in the name of God, papatayin ko kayong lahat. Dahil hindi kayo kasama ng aming reliyon. Hindi na ganun. Hayaan natin na ang mahal na Pino maghusga. Mayroon pong tinatawag na final judgment. Mayroon pong sinabi ng Biblia na babalik ang mahal na Panginoon. Huwag ilagay sa kamay ng sino mang hari o sino mang makapangyarihan sa buong mundo na pag sino yung ayaw sumunod sa Kanya, pwede na niyang patayin o kontrolin. Tayo po ay binigyan ng malapit noon ng kalayaang mag-isip. Mayroon po tayong free will. Amen. Amen. So tayo po ay nagkukrusada. Yan po ang purpose ng krusada para agawin natin sila. Yung mga taong nasa kamay ng dyablo, agawin natin sila at ibalik sa kamay ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit mayroong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang tayo ay naniniwala na mayroon pa silang kaligtasan, so we are crusading. Hindi po natatapos ang krusada hanggang sa pagbabalik ng Malapinon. Yun po yung katapusan, pagbabalik ng Malapinon. Hindi pa siya bumalik, ang krusada ay nagpapatuloy. Anong purpose ng krusada? Para yung mga taong nasa poder ng kaaway, nasa poder ng dyablo, ay maagaw natin at maibalik sa paanan ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal. Hallelujah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang krusada ng Malapinon ay lalong lumalakas. Ang himala ng Diyos ay lalong lumalakas sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng gera, sa panahon ng kaguluhan. Tayo ang magliligtas ng mga kaluluwa. Yung mga naglalaban na mga bansa, tayo ay magdadala ng mensahe. Bawat isa sa kanila, magbalik loob na sila sa Diyos. Ang awayan, bansa laban sa bansa. Dahil yan sa pride. Ayaw nilang manikluhod sa Panginoon. Bagamat sila ay naggigera in the name of their gods. Sila ay naggera sa pangalan ng kanilang
Diyos. Bawat isa sa kanila ay nagsasabing may Diyos sila. Tayo naman minamahal ay magsasabi sa kanila, ang Diyos namin ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng himala, Diyos ng pagbabago, Diyos ng kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan. Bawat isa ay kailangan magkaroon ng espiritu na malapinoon. We need the Spirit of the living God. Itaas ang ating mga kamay. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ayokong mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat na utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Ayokong mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Mula nang makilala ka. Hallelujah! Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Jesus, hallelujah. Ang nais ko'y magkapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ayokong mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Hallelujah. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo. Hallelujah. Ang nais ko'y makapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Praise the Ngayon Lord. at kailanman. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong karamdamang taglay, ano po yung mga kahilingan sa malapinoon, itulog po natin sa ating Diyos na buhay ang ating po mga kahilingan minamahal. At huwag po natin kalimutan, ipanalangin palagi ang ating po mga kapatiran, ang ating po mga kababayan sa dako po ng Middle East na ngayon po ay sila po ay apektado sa kaguluhan doon minamahal. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus,
Minsan pa, mahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga aming naisip na gawa, nabanggit ng aming mga labi na hindi kaya-ayas sa iyong banal na harapan. Patawarin mong iyong mga anak, mahal na Pinoon. Hallelujah. Dalangin po namin, mahal na Pinoon, aming po mga kababayan, aming po mga kapatiran sa dako po ng Middle East, mahal na Pinoon, na apektado ng kaguluhan sa gera ng Israel at Iran, mahal na Pinoon, at iba pang mga bansa sa dako na yan, mahal na Pinoon. Ingatan, patubayan mo sila, patatagin mo ang kanilang pananampalataya, ilayo mo sila sa mga disgrasya at kapahamakan, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga kapatiran, may makaramdamang taglay, sa imalang kaparanan, pagalingin mo, mahal na Pinoon, bigyan mo ng katugunan ng kanilang mga panalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah sa iyong dakilang pangalan, sa bunga na panalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Salmeda, panalangin ng kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of poverty, cast out, sickness be healed in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating pong mga kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah, praise the Lord 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.